Hello, ako nga pala si Kuya Jay. At ito ang kwento ng Ang Aswang sa Madilim na Sementeryo. Sa isang liblib na baryo sa Iloilo, may mga matatanda na palaging nagbababala tungkol sa isang nilalang na gumagala tuwing gabi. Isang aswang na nangunguha ng bangkay. Sabi nila, kapag may bagong libing, hindi agad ligtas ang mga labi ng yumao. Ang sinamang makakita sa kanya ay bihira nang makaligtas. Isang gabi, tatlong magkakaibigan, Marco, Ara, at Leo, ang naglalakad patungo sa sementeryo. Ito ay dahil sa isang dare, o kumbaga laro ng mga kabataan na susundin lamang. Dahil sa kanilang ginawa, madilim ang paligid at tanging liwanag ng buwan ang gumagabay sa kanila. Habang naglalakad, naramdaman nila na malamig ang simoy ng hangin at may kakaibang amoy ng lupa na tila may nabubulok natin. Bulong ni Ira. Habang ang mga mata niya ay umiikot sa madilim na kagubatan, dumating sila sa isang bagong libing. Ang lupa ay sariwa pa at may bakas pa ng mga sapatos sa paligid. Biglang may narinig silang yabag. Hindi tulad ng kanilang yabag, may mas mabagal, mabigat at parang may humahabol sa kanila. Sa gitna ng sementeryo, may nakita silang anino, may itim at parang hugis tao. Ngunit hindi normal ang kilos dito. Hawak nito ang isang bangkay at tila unti-unting bumangon ang katawan ng patay. Ang mata ng bangkay ay bukas at malamlam, habang ang aswang ay ngumingiti ng nakakatakot. Tumakbo! Sigaw ni Leo. Habang tumatakbo sila, nararamdaman nila ang malamig na kamay na humahawak sa kanilang mga paa. Ang tunog ng yabag at sumusunod sa kanila kahit anong bilis ang takbo nila. Dumaan sila sa isang lumang krus at doon nakatayo ang nilalang. Nakatingin sa kanila at may halakhak na parang daga sa dilim. Napadpad sila sa isang lumang kubo sa gitna ng sementeryo. Ngunit bago sila makapasok, naramdaman nila ang bigat na hangin at may humahawak sa kanilang balikat. Na lumingon sila, wala